Marhay na aga mga kauragon! Ngayong araw nga pala ay naisipan kong magluto ng pinakbet. Kaya naman, let's it go! Sobrang paborito nga ng lahat ng mga bata ang pinakbet, kaya naman kailangan kong sarapan yung luto ko ngayon. Medyo gumanda na nga yung panahon dito sa amin, kaya nga nakain ng tumawid ng mga aso naming si Snow at Batik dito sa Sapa. Papunta nga kami ngayon mga kauragon sa aming kamalig para magnakaw nga ng gulay para sa lulutuin kong pinakbet. Nagsuot na nga ako ng sundang mga kauragon, kaya naman let's it go! Dito nga pala kami mga kauragon mamimitas ng gulay sa may malapit sa Sapa. Kasi nandito nga yung mga tanim ni Padiris na mga gulay na sobrang tataba. Mahilig nga pala ang papa namin na magtanim ng mga gulay, prutas at puno dahil naniniwala siya sa kasabihan na kapag may itinanim ay meron daw bubunutin. Aanihin pala. Sobrang proud nga kami kay Papa dahil napakasipag niyang ama at napaka-responsableng padre de pamilya. At eto na nga mga kauragon, nakakita na nga ako ng bunga ng kalabasa dito sa tanim ni Padiris. Hindi pa nga ito matigas dahil kulay berde pa yung bunga. Pero napagpasyahan ko na, napitasin ko na itong kalabasa at baka mapitas pa ng iba. Nasa gilid lang kasi itong taniman ni Padiris ng daan, kaya naman medyo mainit sa mata ng tao. Sobrang tabangan itong mga kalabasa mga kauragon dahil malapit nga ito sa ilog at alagang-alaga nga ito ni Papa. Kay Padiris ko nga pala naman ng mga kauragon yung hilig ko sa pagtatanim ng halaman at pagtatanim ng sama ng loob. Ay inay! At syempre mga kauragon, kay Papa ko nga din pala naman na yung pagiging magandang lalaki ko mga kauragon. Di naman nga sa pagmamayabang mga kauragon ay marami na din nagkakrush sa akin. Yung mga panahong nag-aaral pa ako at nasa 20 pesos pa lang yung 1 kilo ng bigas. Charot! Nanguha na nga rin kami ng sitaw mga kauragon kahit medyo bata pa ito. Mas masarap kasi yung sitaw mga kauragon kapag hindi pa siya yung sobrang kunat. Dito nga pala sa amin sa probinsya, sa Bicol mga kauragon, kadalasan sa itinatanim na gulay ay itong sitaw. Gawa nga ng mabilis itong tumubo at mabilis din itong mamunga. At hindi mo na kailangan pa masyadong alagaan pa. Hindi kagaya ng jowa mo na kailangan ng sobrang pag-aalaga. Charot! Mga bata pa nga yung mga sitaw na napitas ko dahil nga mga kauragon, kaka-harvest pa lang kasi ni Papa ng sitaw nung isang araw mga kauragon. Buti na nga lang ay meron pa ako nakuha gawa nga ng mabilis mamunga yung sitaw dito dahil nga sa mataba yung lupa dito sa kamalig. Parang bahay kubo nga mga kauragon itong kamalig namin dahil halos karamihan ng gulay na aming niluluto ay dito na namin kinukuha. Mas mainam kasi na hindi mo nabibili yung ibang gulay para makakatipid ka dahil pipitasin mo na lang yung mga gulay sa bakuran mo. At dahil nga mga kauragon, nandito yung mga alaga naming hayop sa kamalig, ay dito nga natutulog si Padiris at si Madiris para mabantayan nila ang lahat ng kanilang mga supling. Dito pala sa kamalig namin mga kauragon kadalasan ginagawa ang aming mga content dahil mas tahimik nga dito at mas buwelo nga ako sa paggawa ng vlog. At bago nga pala kami umuwi mga kauragon ay naisipan ko magdala nga ng panggatong sa bahay dahil nga kahoy kasi yung kadalasan namin ginagamit sa pagluluto ng mga ulam namin at sa pagsasaing. Bigla ko tuloy naalala mga kauragon nung mga bata pa kami, katulong lagi ako ni Papa na maghanap ng panggatong sa bukid. Mas masarap pa rin kasi ang niluluto mong pagkain kapag naluto ito gamit ang kahoy na panggatong. Kaya naman let's go home. Pangarap ko talaga mga kauragon nagagawa ng content na kung saan mamimitas ako ng mga tinanim kong gulay at saka ko ito lulutuin para sa aking pamilya. Iba din kasi mga kauragon kapag galing sa pinaghirapan mo yung ipapakain mo sa iyong pamilya. Katulong ko nga pala ang aking kapatid mga kauragon nung ginawa namin itong garden sa likod ng bahay namin. Nakakataba lang kasi ng puso dahil namunga na yung mga itinanim namin na ampalaya, okra at kalabasa. Kunti nga lang pala yung napitas kong okra dun sa kamalig namin, kaya naman mga kauragon namitas na nga ako dito ng okra sa likod ng bahay namin. At bigla akong ang naalala, shoutout nga pala sa jowa kong di kumakain ng okra kasi nga daw para siyang kumakain ng laway. Asus Ginoo. Konti na nga lang pala yung napitas kong okra dito sa likod ng bahay namin gawa nang nakapag-harvest na rin dito si Papa noong isang araw. Mahilig kasi talaga si Papang kumain ng okra. Kaya nga isa ito sa mga gulay na tinanim ko dito sa aming mini garden. Mahilig din nga pala ako mga kauragon sa okra. Kaya nga sobrang hilig ko rin talaga mang okray. Sa wakas nga mga kauragon ay natapos na rin kami mag-harvest ng mga gulay. Kaya naman let's it go. Sinimulan ko na nga palang hiwain yung kalabasa sa gitna. Yung kalahati nga lang pala ng kalabasa yung sasama ko sa pinakbet dahil madami na nga ito kapag naluto at yung kalahati naman kasi ay lulutuin namin mamayang hapunan. Paano ba naman kasi nag-request yung kapatid kong buntis na magluto daw kami ng ukoy na kalabasa. Iba kasi talaga yung buntis, lahat na lang gustong kainin. Charot! Hindi ko na pala tinanggal yung balat ng kalabasa mga kauragon dahil bata pa naman yung kalabasa at malambot pa naman ito kapag naluto. Kadalasan kasi kapag nagluluto si Madiris ng kalabasa mga kauragon ay di niya talaga ito binabalatan dahil meron pa daw sustansya yung balat nito. Sa totoo lang talaga mga kauragon ay hindi talaga ako magaling magluto pero marunong naman ako magluto, hindi lang talaga ako magaling magtimpla. Charot!
Natuto nga pala ako magluto mga Kauragon dahil nga stricto nga talaga yung padiris namin. Kailangan daw talaga namin matuto magluto para daw pa nagkaroon kami ng sariling pamilya ay hindi kami magugutom pati yung mga anak namin. At isa pang rason ni Papa mga Kauragon, kailangan daw namin matuto magluto kasi baka yung mapangasawa namin ay hindi marunong magluto. Diyos mio, Marimar! Kailangan ko nga palang sarapan yung luto ko mga Kauragon dahil mahina nga kumain ng gulay yung kapatid kong si Inday at si Mikay. Buti na nga lang mga Kauragon ay merong biniling sahog na baboy at alamang sila madiris. Kaya kahit papaano ay mapapasarap po itong lasa ng aking pinakbet. Hindi kasi ako kumbinsido sa luto ko mga Kauragon kapag walang sasahog na baboy at alamang dito sa lulutuin kong pinakbet. Charot! Unang beses ko nga pala magluluto ngayon ng pinakbet mga Kauragon. Kaya naman tinanong ko talaga yung jowa kung magaling magluto kung gagataan nga ba talaga yung pinakbet. After ko ngang mailagay na lahat ng mga gulay ay tinimplan ko na nga ito mga Kauragon at wala ngang kadudo-dudo mga Kauragon na sobrang sarap nga ng niluto kong pinakbet na sa sobrang sarap mga Kauragon ay talaga namang makakalimutan mo na kung paano huminga. At dahil nga luto na yung ulam ay let's set go. Nagdasal muna nga ako upang pasalamatan ng Diyos sa masarap na pagkain sa aming hapagkainan. Bago nga pala tayo magtapos ay shoutout nga pala kay Idol Reynald Usman Karikitan. Maraming salamat Idol sa mga tips and advice na shinare mo sa akin. Maraming salamat mga Kauragon sa panonood ng aming content. Please follow us on Facebook and TikTok and subscribe to our YouTube channel Kauragon TV. Hanggang sa muli mga Kauragon, see you on our next video. Bye bye!